Sabi ni Kristo, huwag niyong tatawaging inyong ama ang sino man tao sa lupa. Sino man tao. Huwag niyong tatawaging ama. Pagdating sa pananampalataya, iisa lang ang tatawagin yung ama. Sino yon? Siya na nasa langit dahil kayo magkakapatid. O yan ang maliwanag na doktrina ni Kristo. Sa Katoliko, nilalabag ng pari yan. Nagpapatawag sila, Father. At yung puno, ang patawag, Papa. Yung Papa, Latin yun, ang kahulugan nun, Ama. Latin, Papa. Sa Griego, Patros. Sa Kastila, Padre. Sa Tagalog, Ama. Wag kayong patawag ng Ama. Ayaw ni Kristo patawag ng Ama mga ngaral Tapos ang tawag sa pare, Padre, doon pa lang, mali na. Mga kababayang Katoliko, huwag kayong magagalit. Gusto nyo, iharap nyo sa akin yung pari nyo, lalabanan kong diskusyon. Illegal sa Biblia yung patawag niya sa kanyang sarili. Meron ako nakausap na padre sa Pampanga Pare, hindi naman kami nagpapatawag ng ama. Brother, sila lang ang tumatawag sa amin. Sabi ko, kung sintidor ka, ba't ayaw mong pagbawalan yung tumatawag sa'yo? Mali Lumulusot pa, hindi raw siya nagpapatawag. Hindi nagpapatawag. Ang tawag pa nga sa inyo Most Reverend Father Di ba? Most Reverend pa. Katakot-takot na kapusungan niyang ginagawa ng mga mangangaral Katoliko. Biro mo, Most Reverend, alam mo ba kahulugan ng Most Reverend? Pinaka. Yung most pinaka. Kumbaga, yun ang pinaka-superlative degree ng adjective at saka adverb ang ginamit sa mga pare. Most Reverend Father. Yun nga sa Papa sa Roma, ang tawag dun, Most Holy Father Pinakabanal na Ama. Di wala nang natirang karangalan dun sa nasa langit. Kinamkam niya na lahat. Siya na pala pinakabanal na Ama. Ano natira dun sa Ama sa langit? May natira pa? Wala na. Kinamkam na nung Papa yung pinakabanal daw siyang Ama Most Holy Father sino mga galit na Katoliko sa amin? Pagtanggol ng pari nyo, huwag kayong magalit at sabihin nyo sa pari nyo na ipagtanggol niya yung aral nila. Sabihin mo, tawagin mo yung tao Most Holy Father. Bawal ng Biblia Huwag nyo tawaging Ama sino man tao sa lupa. Iisa lang ang tatawagin yung Ama. Kayo magkakapatid. Huwag kayong patatawag ng Rabi. Iisa lang ang inyong guro. Ilan ang guro? Isa. Tanong, sino yung iisang guro? Basa. Pakinggan nyo sa Judas 4. Ganito nakasulat. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim. Yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito. Mga di banal na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. Sino po iisang guro ng pananampalatayang Kristiyano? Iisang guro hindi naman maraming paligoy-ligoy ang salita ni San Judas Iisang guro at Panginoon na si Jesucristo. Kaya po hindi kahit sino ang guro Ang guro si Jesucristo. Wala pong ibang guro. Kaya sino magtuturo sa atin nung doktrina Kristiyana? Sino? Si Kristo. Yun din ang sinabi nung nasa langit. Ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Inalis si Moises, inalis si Elias. Kasi pagka kay Moises ka patuturo ngayon, magkakaiba-iba turo. Dan yung ginawa ng born again. Kumuha ng kapiraso kay Kristo, kumuha kay Moises. Ano kinuha kay Moises? Yung mga ikapo. Ikapo, kay Moises kinuha yon. Hindi batas ni Kristo yung ikapo ba't sila bumabalik kay Moises? Kasi malakas pagkakitaan yung ikapo Pag kumita ka 1 milyon, 100,000 sa pastor. Pag kumita ka 10 milyon, 1 milyon sa pastor. Biro mo, wala siyang kapagod-pagod. Nagbasa lang siya ng Biblia, may 1 milyon na siya. Paano yung may-ari ng San Miguel? Kung kumita bilyon-bilyon. Pag kumita ng 1 bilyon, ang pastor niya ikapo, ibig sabihin, 100 milyon ang para sa pastor. Kumita yung San Miguel nung isang taon ng 5 bilyon. 500 milyon yun sa pastor, laking pera nun. Kaya kumukuha sila ng turo kay Moises.
Samantalang sa panahong Kristiyano, iisa lang ang guro na dapat nating kilalanin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Biblia, iisa ang inyong guro, sa makatwid bagay, si Kristo. Yan lang ang guro sa ating panahon. At yan ang final. Yan ang kahuli-hulihang guro na pakikinggan natin sa panahong ito hanggang sa dumating na ang wakas. Pakinggan nyo sa Hebreo 1:1 hanggang 2. Ang Ganito na. Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kaniyang anak. Ayon. Sa mga huling araw na ito, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. In these last days, nung unang panahon, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng anghel, mga propeta, iba't ibang panahon, iba't ibang paraan. Pero sa huling araw na mga huling araw na ito, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya ngayong panahon natin, ang anak ang pakikinggan natin pagka hindi tayo sa anak nakinig, magkakamali tayo. Maraming pwedeng pakinggan. Yung iba, sa Biblia nga nagbabatay pa yung mga Pentateuch believer sa ating panahon, yung mga Diyos na sinasabi nila sila raw Diyos, ayaw maniwala kay Kristo Ang pinapakinggan lang nila si Moises hanggang ngayon. Si Moises pa rin. Kaya nga sa mga ibang reliyon, bawal pa rin ngayon ang baboy Kasi batas ni Moises yun Bawal kumain ng baboy. Bawal kumain ng ema o talangka, alimango, alimasag, tulya, alamang. Bawal yan. Panahon kasi ni Moises, bawal yan kaya hanggang ngayon, bawal pa rin sa kanila. Yung mga Diyos dun sa Israel, hindi pa rin kumakain ng baboy. Sa Muslim, hindi kumakain ng baboy. Kasi, ang pinakikinggan nila, yung sinabi nung panahon ni Propeta Moises. Samantalang, kung tayo'y nag-aaral talaga ng Biblia, meron pa na panahon ng paglilingkod ng tao sa Diyos. At ang batas at tagapagturo, hindi magkakapareho sa lahat ng panahon. Iba yung panahong mosaiko, o panahon ni Moises, iba yung panahon patriarka o panahon ni Abraham, iba yung panahon ng Kristyanismo o panahon ni Kristo at ng kanyang mga apostol. Iba po yan. At tayo'y nasasakop ng panahong Kristiyano. Sa panahong ito, ang pakikinggan natin hindi si Abraham, hindi rin si Moises, at hindi rin ang kung sino-sino pa. Si Kristo ang ating pakikinggan. Siya ang guro na magtuturo sa atin nung tunay na pananampalataya. Kaya halimbawa, gusto mong matuto ng pananampalataya, sino sasangguniin mo? Si Kristo. Si Kristo. Ngayon, meron akong gustong lutasing bagay tungkol dyan, mga kapatid. Bakit brother, bumabasa ka sa matandang tipan? Kung si Kristo lang ang dapat pakinggan, ba't bumabasa ka sa matandang tipan? Kasi may salita si Kristo dun sa matandang tipan Alam nyo ba, akala nyo ba si Kristo sa bagong tipan lang nagsalita? Sa matandang tipan may salita si Kristo Kaya bumabasa rin ako sa matandang tipan. Pero hindi batas ni Moises ang binabasa ko. Hindi turo ni Moises. Nyo? Kaya maraming mapapahamak, ayaw sa nakasulat Mas gusto pa yung hindi nakasulat. Sabi ng Diyos, huwag mong sasaktan ng iyong katawan. Huwag mong susugatan ng katawan mo. Yun ang nakasulat. Alam nyo, ginawa ng Katoliko? Sinugatan yung katawan niya, nagpinitensya. Nagpapako pa sa krus. Nakasulat ba yon? Na ikaw mag-Kristo-Kristuhan din? Is there anything written in the scriptures na inutusang kakababae mong tao ay magpapako ka sa cross? Diyan sa Kapalangan, may nagpapapako sa cross. Doon, sa Kalumpit, babaeng tao, Krista. Meron man nakasulat magpapako ka sa cross? Kung talagang utos ni Kristo, susundin mo. At susundin mo, yung nakasulat, di ka naman maliligaw. Kumbaga sa nota,
mula intro hanggang katapusan ng awit, may nota nakasulat. Lan, 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 lan.